Panginoon na siyang kasagutan. Amen? Salamat po sa Panginoon. Okay, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Amen? Ito, mga juniors, labas na po kayo. Doon na kayo sa mainit. Kasi labas ng init ng aircon dyan sa inyo. Kaya kayo sa mainit. Tis-tis lang. Malapit na kayong ilipat dito. Amen. Alright, tayo po mag-aral po ng salita ng Diyos ngayong umaga. And tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos. Okay. Tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos naming Ama na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa oras po nito. Salamat po sa inyong biyaya, kabutihan sa buhay po namin. Tunay nga o Diyos na kami po ay wala pong magagawa kung kayo po wala pong gagawin sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's open our Bible, the book of Matthew chapter 18. Amen. Andiyan naman ako lang na. Okay po. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Sige po, buksan natin. Matthew chapter 18. Kita niyo na? Okay. Anong verse? Okay, verse 15. Verse 15. Matthew chapter 18 in verse 15. Sige po. Okay, sabi ng Bible in Matthew chapter 15 in verse chapter 18 in verse 15. Ano sabi po diyan? Sabi ng Bible, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him unto thee as an hidden man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth, ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall loose on earth shall be loosed in heaven. Tayo po muna yung mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po na marami. Tulungan po kami sa pagkabasa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you now take your seat. Okay. Pag-aaralan natin ngayong umaga, mga kapatid, reasons why Christians fellowship must be broken o must broken. Bakit daw minsan yung magandang pagsasamahan ng mga mananampalataya ay nasisira? Amen, mga kapatid? Bakit daw may mga bagay na dahilan? Bakit minsan yung mga magandang fellowship na mga minsan it is not only in our church, but also sometimes yung fellowship in another churches, sometimes hindi po nagiging maganda. Amen po mga kapatid? Naintindihan po ninyo? Na reasons why Christians fellowship must broken. Tandaan natin na sabi ng Diyos, tayo po yung iglesia. Amen? And one of the purpose of God why He established the church, one of the reasons is to edify the believers. Kaya nga tayo, sinisikap natin maging malago, sinisikap natin matuto, sinisikap natin mag-exceed sa ating pananampalataya upang lumago tayo sa ating buhay pananampalataya, sa ating pong spiritual na buhay. But minsan hindi nangyayari minsan yung plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Tama, para bang sa isang pamilya. Diba? Minsan ang mga anak hindi lahat nagkakasundo sa isang bagay. Tama? At minsan madalas nag-aaway. Tama po ba? Madalas may mga bagay na hindi hindi
hindi sila nagkakaroon ng unity sa isang bagay. Minsan ito yung gusto ng isa, minsan naman ito yung gusto ng isa. Tama? And sometimes ikaw na magulang, para bang ang hirap, minsan para bang saan tayo lulugar? Tama? Katulad po ng church. Yes, ay meron mga differences, pero ang sabi ng Bible dito, malinaw, reasons why Christian fellowship must broken. Kaya nakakalungkot, in reality, marami mga iglesia, minsan hindi magkakasundo. Tama? Hindi magkakasundo. And minsan, minsan sabi ko nga, minsan kahit kaparehas natin na ang pangalan ay Baptist Church. Tama? But it doesn't mean nakaparehas natin ang pangalan ay parehas tayo ng paniniwala. Amen? It doesn't mean kaparehas natin ng nakalagay sa church nila ay Baptist church na pangalan, but it doesn't mean kaparehas natin ng Bible. Tama? So minsan hindi may iwasan, pero may mga dahilan kung bakit minsan nasisira yung fellowship, minsan nasisira yung magandang pagsasama, yung bakit minsan nasisira yung magandang tawag dito, establish ng pagka-establish ng isang church. Hindi pwedeng walang dahilan. Hindi pwedeng walang reason. So number one reason why Christians fellowship must broken. Number one, according sa ating pong binasa sa Matthew chapter 18, ang sabi ng Bible dyan in verse 15, moreover, if thy brethren shall trespass against thee. Okay? So number one, because of unresolved problems. Tama? Yan yung minsan nagkakaroon ng dahilan kung bakit minsan yung nasisira yung magandang relationship, nasisira yung magandang pagsasamahan, nasisira yung magandang fellowship, nasisira yung magandang imahe ng mga anak ng Diyos. Minsan merong mga problema na hindi na-resolba. Na minsan meron mga hindi pagkakaunawaan na hindi nadaan sa magandang usapan. Na minsan meron mga bagay na hindi pagkakaintindihan, tama, na hindi inintindi. Kaya nga minsan nasisira yung magandang samahan, nasisira yung magandang fellowship. Kaya nga sabi ng Bible in verse 15, moreover, if thy brother shall trespass against thee. Kaya sabi niya, kung ang iyong kapatid ay nakagawa ng hindi tama sa iyo, nagkasala sa iyo, tama, sinabihan kang pango, sinabihan kang kung hindi maganda at nasaktan ka, ang sabi ng Bible dyan, the proper way to do, sabi, go and tell him, amen, his fault between thee and him alone. Tama? So sabi dyan, kapag daw yung kapatid mo sa Panginoon ay nakagawa ng hindi maganda, ang sabi ng Bible dyan, the proper way to do is puntahan mo. Tama? Ano sabi daw, puntahan mo at sabihin mo sa kanya na na nakagawa siya ng mali sa iyo. And it's between you and him alone. Na minsan, yung walang ibang nakakarinig. Na yung iba, walang ibang mga tao pang sa ganon, hindi, kumbaga, nagkakaroon ng privacy. Nagkakaroon ng privacy na tinatawag na doon pa lang, that between you and that person, ay nagkakaroon ng settlement o nagkakaroon ng pagkikipag-ayo so that yung problema ay nasa inyong dalawa lang. Kasi minsan, kapag maraming nakakapakinig, maraming mga nakakakita, minsan, imbis na nagiging maayos, lalong bumugulo. Tama mga kapatid? Minsan, imbis na nagkakaroon na nasa-settle yung problem, nagiging worse. Tama? Amen po ba mga kapatid? Kaya nga minsan, yan yung tinatawag natin mga chismosa at chismoso. Tama? Na minsan kapag narinig ng isa, pag sinabi sa isa, iba na yung dating. Di ba? Yung problema lang, nasabihan lang siya ng pango. Yung narinig, sinabihan, ay, si ganito sinabihan na bingot. Iba na yun. Tapos naman, yung sinabihan pa na, ay, si ganito sinabihan si kapatid na bingi daw. O, di ba? Abay, nag-iba-iba na.
Did you get the point? Kaya, sabi ng Bible dito, against thee and go and tell him his fault between him and alone. Sabi, he shall hear thee. Kapag itong taong ito nakinig sa'yo, sabi niya, thou hast gained thy brother. Amen? Tama mga kapatid? Pero kapag hindi siya nakinig, sabi ng Bible, then take with thee one or two, amen? Magsama ka ng isa o dalawa so that magkaroon ng mga witnesses. Amen mga kapatid? Upang sa ganun daw, ang sabi ng Bible, ay yung sasabihin mo, merong mga witnesses doon na talagang silang magsasabi na hindi ka nagsabi ng mali. Tama? According dun sa pag-uusap ninyong dalawa. Tama? Then kung ayaw pa rin makinig, ang sabi ng Bible dito, ano sabi niya? And if you shall neglect to hear them, kapag nirefuse niya yung sinabi mo and yung mga nakikinig, ano sabi? Sabihin mo na daw sa church. Amen? Tama po ba mga kapatid? But if he neglect to hear the church, at yung church, nineglect pa din niya, matigas pa rin ang ulo, ano sabi? Let him be unto thee as unbeaten. Tama? Ito rin na siyang para bang isang publikano. Para bang isang kasalanan, ayaw makinig. Tama? Kaya nga sa church, meron tayo tinatawag na, hindi po nawawala ang kaligtasan natin sa church. But in a church, meron tinatawag na disfellowship. Tama mga kulit? Meron tinatawag na disfellowship. Yung disfellowship na tinatawag na yung kapatid na yun, matigas ang ulo, ayaw talagang makinig. Disfellowship natin. In a proper way. Tama? Yung sa ibang termino ang tawag natin, disiplina. So that itong taong ito, ma-realize niya na kailangan niyang bumalik sa Panginoon. Kailangan niya yung mga kapatid sa Panginoon. Kailangan niya yung church. Pero, hindi ibig sabihin, disfellowship, hindi naligtas. Sa iba po kasi, iba yung kanilang termino. Pag umalis sa church, hindi naligtas. Bakit? Lahat ba nang nasa church, ligtas? Maraming ang isa nasa church, hindi naman ligtas. The point is this, walang kinalaman ang kaligtasan sa disiplina. So, ang punto rito mga kapatid, minsan bakit nasisira yung magandang fellowship? Bakit yung reason why Christian fellowship was broken? Because of unresolved problems. Minsan, may mga kapatid sa Panginoon, nagkakaroon ng problema kay kapatid, imbis na magkaroon ng resolba, pinapabayaan na lang, iniiwasan na lang, umaalis na lang basta-basta, na hindi nalalaman. Amen mga kapatid? Then, minsan, magbubulat na lang tayo, wala si kapatid, hindi na nagsisimba. Bakit? Abay, nag-isod daw kay kapatid, napagsabihan daw ni kapatid. Tama? Mga kapatid, listen to this. Kung alam mong mali ka, at tinatama ka, at ayaw mong makinig, immature ka. Amen mga kapatid? Dahil ang tunay na malagong mananampalataya, he loves correction. Amen? He will accept, he will not refuse the correction from the pastor, from the Word of God, from the church, from the brethren, kasi alam niya, makakatulong yun sa kanya. Tama mga kapatid? Kaya nga kung alam mo na ikaw ay mali at ayaw mong makinig ng pagtatama ng kapatid sa Panginoon o pagtatama ng church, pagtatama ng salita ng Diyos, then wala sa church ang problema. Nasa ugali natin. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya yung iba, imbis na resolve ay nangyayari, umaalis na lang. Tama? Umaalis. Hindi na ayos yung isang bagay. Kapag ganun ang attitude natin, ganun yung character natin, kahit saan tayo magpunta, hindi tayo matutulog. Bakit? Wala bang problema sa ibang church? Lahat ng tunay na church ng Diyos may problema. Amen? And sometimes God allows those things in our church so that matutunan natin paano natin ito i-handle, paano natin ito ayusin, paano natin ito itama. Amen mga kapatid? Hindi naman pwedeng may problema, papabayaan lang natin. Hindi naman pwedeng merong si kapatid na merong hindi pagkakaunawaan, pababayaan na lang natin. Hindi po ganoon.
ang isang bagay na pinapabayaan na lang, lalong lumalaki. Amen mga kapatid? It is because of unresolved problems. Tama? Isang problema, isang mga bagay na problema. Kaya, lagi natin tatandaan, kung meron tayong problema, matuto kayong magsabi. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kung meron tayong hindi pagkakaintindihan, matuto tayong magsabi. Tama? Ito, like sinasabi, di ba? Kahit sa mga young people, pag kayo may problema, magsabi kayo. Amen? Like sinasabi to, lalo sa mga kabataan natin dito sa church, mahilig magtago. Ha? Tama po ba? Mahilig magtago. Isa pag malala na, tsaka pa lang magsasabi. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Okay lang kung yung problema ninyo sa inyo lang at kayong mag-suffer. Minsan nadadamay ang pangalan ng church, nadadamay ang mga paimahan ng mga magulang ninyo, nadadamay ang mga tao na nakapalibot sa inyo. Amen mga kapatid? Amen. Tuto kayo magsabi so that matulungan namin. Amen? Matulungan namin kayo paano ayusin yung problema. Naunawa ninyo? So reasons why Christian fellowship must broken because of unresolved problems. Amen? Kaya dati sa isang mensahe ng Diyos na napakinggan natin dito minsan, ang mga kapatid, minsan umaalis yung mga miyembro. Bakit? Unresolved problems. Tama? Unresolved problems. Then number 2, hindi lang po unresolved problems but also because of unrepentant perversions. Anong ibig sabihin po? Ang sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 5 in verse 11. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Okay, nakita nyo na. Ang sabi ng Bible yun, but now, I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one, sabi, do not eat. Tama mga kapatid? Ang sabi ko dito, okay, datapwat sinusulatan ko nga kayo na wag. Ano sabi? Ha? Ano sabi doon? Yung sabi, not to keep company. Huwag kayong makikisama. Alam niyo po, sinong kausap ni Paul dito? Ang kausap niya, yung mga mananampalataya sa iglesia po ng Corinto. Amen? At alam naman natin, yung mga tao dito, they are claiming that they are saved, claiming that they are going to heaven, claiming that they have the Lord Jesus Christ in their hearts. But the problem, they are living in carnality, walking in sin, walking in worldliness. And they don't want to listen. Doon lagi sa pangangaral ni Apostol Pablo, lagi nagtuturo si Pablo, huwag ninyong gagawin yan, masama yan, kasalanan yan, lumakad kayo sa banal na Espiritu. Pero nire-refuse nila. Kaya nga sabi ni Pablo, mga kapatid, ang kausap niya, kaya nga ano sabi niya, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama. Saan daw? Sa kanino mang tinatawag ng kapatid. Amen mga kapatid? Amen. Na tinatawag ng kapatid. Ano sabi? Kung siya'y makakiapid, kung siya'y masakim, siya'y sumakananamba sa Diyos yan, siya'y mapatungayan, sabi, siya'y manglalasing, siya'y manglulupig, sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Hindi pong sabihin, ang sinasabi dito, minsan, kung bakit nasisira yung magandang fellowship, mga kapatid, kasi may mga mananampalataya, sinasabi nilang sila'y mananampalataya, pero sinisira nila yung imahe ng pangalan ng Panginoon. Amen mga kapatid? Sinasabi nila na sila'y anak ng Diyos, lasinggero naman. Sinasabi nila sila'y anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia din, sumasamba naman sila sa Diyos yan. Sinasabi nila sila'y kapatid sa Panginoon. Ang sabi doon, sila'y mga sakim.
sila'y manglulupig. Ano sabi doon? Huwag kayong makisama sa mga taong yon na nagsasabing sila'y kapatid sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya po, meron tayong tinatawag mga kapatid dito sa ating kong church, yung tinatawag natin separation. Amen? Meron tayong tinatawag na separation na hindi lahat ng sumasamba, kumikilala sa Diyos, hindi lahat ng merong simbahan, kailangan magipag-fellowship tayo. We have the boundaries. We have the limit. Amen mga kapatid? Kaya tayo, Baptist, hindi tayo nagkikipag-fellowship sa born again. Hindi tayo nagkikipag-fellowship sa Iglesia ni Cristo. Hindi tayo nagkikipag-fellowship sa Katoliko. Hindi tayo nagkikipag-fellowship sa Pentecostal. Meron tayong sariling pamantayan. Amen mga kapatid? Kaya kayo, mga anak ng Diyos, amen, kung kayo'y miyembro dito, kayo sinasabi ng mananampalataya, huwag po kayong makikita nasa ibang simbahan ng iglesia, ng Katoliko, ng born again. Dito na kayo. Kaya naman. Baptist ka, nandun ka nagsisimba sa born again. Baptist ka, nandun ka nakikinig sa Iglesia ni Cristo. Meron tayong separation mga tinatawag. Kaya ano sabi ng Bible, huwag kayong makisalo doon, huwag kayong makisama doon, na sila nagsasabing kapatid nyo sa Panginoon, pero makita nyo ang buhay nila, hindi na ayon sa salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Tama po ba? May mga reliyon, di ba? Okay lang uminom. Okay lang maglasing. Di ba? Pag ginawa yung kapatid, sugod buong hikbo, sugod buong miyembro. Ano ba yung turo ng Panginoon? Ha? Tama? Amen po ba mga kapatid? O, pag ginawa yung kapatid sa Panginoon, sugod pati yung ministro. Tama? Hindi ganun ang aral ng Biblia. Amen? Ang mga naunang mananampalataya sa atin, sila'y hanggang mamatay para sa Ebanghelyo. At hindi hanggang pumatay. Mag-iba yun. Tama mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dyan, di ba? Because of unrepentant perversions. Kaya, minsan, nasisira yung magandang fellowship. Kasi minsan, may mga mananampalatayang that they are claiming that they are Christian, pero lumalakad sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ano sabi ng Diyos? Ano sabi ni Apostol Pablo? Na ikaw, sabi, huwag kang makikisalo doon. Amen? Tama po ba? Kung may kapatid sa Panginoon na nangiinom ng alak, huwag kang makitagay. Tama? Amen po ba? Pag meron kang kapatid sa Panginoon, naninigarilyo, huwag kang makisindi. Kung mangainom siya ng lighter, pahiramin mo. Ha? May lighter pala. Pangsunog lang ng pangsindi lang ng kalan. Tama? Amen po ba? Pag may kapatid sa Panginoon nagsusugal, huwag kang makisugal. Your responsibility to tell that person, hindi tama yung ganun. Amen mga kapatid? Naunawaan po ninyo? Bakit kaya minsan nasira yung magandang fellowship? Minsan, ganito po. Alam na natin mali, kinukonsinti pa natin. Alam na natin hindi tama, okay lang sa atin. Amen mga kapatid? Naunawaan po ninyo? Kaya sabi ng Bible dyan, because of unrepentant perversions. Amen? Tama po ba? Kaya lagi ito yung magandang paalala po sa atin. Amen? Lalo na kayo mga young people. Nandun kayo sa isang buhay na wala pa kayong responsibilidad. Nandun pa kayo sa buhay na malaya pa kayo. Na wala pa kayong anak na pakakainin. Tama? Tama po ba? Wala pa kayong asawang pagbubugin. Tama? Wala pa kayong pamilyang bubuhayin. Nandun pa kayo sa buhay na you can do whatever you want. Pero tatandaan nyo, hindi lahat ng nakikita ninyo doon sa mga kaklase ninyo, na mga kaibigan ninyo, alam nyo mali, tutularan ninyo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya kayo, kung kayo magpapakita sa akin sa kalsadang pabig-big kayo, kayo magpapakita naninigarilyo kayo. Sinasabi ko sa inyo, makikisindi ako. Hindi. Kung alam nyo mali, huwag tutularan.
Amen mga kapatid? Ang sabi ni Pablo, huwag kayong makisalo. Tama? Amen po ba? Huwag kayong makisalo. Then number 3, why Christians fellowship was broken? Because of unscriptural precepts. Sabi ng Bible in 1 Timothy chapter 3. Okay, 1 Timothy chapter 3. Chapter 6. Okay, 1 Timothy chapter 6 verse 3. Ang sabi ng Bible dyan, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Ang sabi, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. In verse 5, ano sabi dyan? Perverse disputings of man of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip, ibig sabihin, ikukurap ng mga taong masasama yung isip at salat sa katotohanan, kulang sa katotohanan, na nagsisipag-akala ng kabanalan ay paraan ng pakinabang. Amen? Ano sinasabi po dito mga kapatid? Minsan, kaya nasisira yung fellowship natin, yung tinatawag natin unscriptural precepts. Tama? O yung tinatawag natin minsan preference. Na minsan, may mga tao na iba yung kanilang pananaw at iba yung ating pananaw. Naunawaan po ninyo mga kapatid? Merong mga simbahan na iba yung kanilang itinuturo at iba yung ating itinuturo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sa verse 3, ano sabi doon? Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi, ano sabi? Sumasang-ayon. Saan? Doon sa mga salitang nakagagaling na yun, salita ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya po, minsan, kaya nasisira yung tinatawag nating magandang fellowship. It's sad to say sometimes, as I said before, may mga simbahan, nagbabago, dumarating yung panahon. Amen po ba? Na dati, ang ganda ng simula, ang sarap gayahin, ang gandang puntahan, ang gandang pakitunguhan, at ma-amaze ka. But at the end of their journey, nagbabago. Nagbabago ng prinsipyo, nagbabago ng aral, nagbabago ng turo, nagbabago, lahat binabago. Amen mga kapatid? And if that is the case, hindi ko naman sinasabing kapatid, makasarili tayo. Ang sinasabi ko, we have the boundaries, we have the limit. If that is the case, kahit Baptist pa yan, hindi tayo pupunta doon. Amen mga kapatid? Nakita niyo ba yung pastor nyo pumunta sa church ng born again? Nakita niyo ba ako nag-preach sa born again? Nakita niyo ba akong nag-aral ng pasugo sa iglesia? Ang punto ko rito mga kapatid, meron tayong boundaries. Tama? Amen po ba? Hindi kasi lahat ng simbahan nagtuturo ng tamang aral. Amen? And most of them, sala ang aral. Sala ang turo. Especially when it comes yung tinatawag natin yung kaligtasan. Kung paano ang tao makatiyak ng buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? Kaya po, because of unscriptural precepts, amen, then katulad din po ng number 4, because of unbiblical principles. Amen? In Romans chapter 16 verse 17. Romans chapter 16 verse 17. Ang sabi, I beseech you, brethren, mark them. Ang sabi,
mark them, which cause divisions and offenses contrary, saan daw? To the doctrine which ye have learned, and avoid them. Tama? Sabi niya, ngayon, ipinamamahalin ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo, yung mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo, ano sabi? Magsilayo. Ano sabi? Sa kanila. Malinaw po. Di ba? Kayo'y magsilayo sa kanila. Amen? So reasons why Christian fellowship must be broken because of unbiblical principles. Tama po ba? Sa katulad ng sinasabi kanina mga kapatid, kapag alam natin mali yung tinuturo, magsilayo kayo sa kanila. Amen? Kaya nga, listen to me, I am not encouraging you na minsan merong mga nagmamagandang loob, mangangatok sa mga bahay ninyo, at mag-offer ng Word of God. Listen to me, hindi lahat kailangan papasukin ninyo. Hindi lahat kailangan tanggapin ninyo. If you know that sila po ay iba, and if you know na mali yung dadali nilang aral, huwag nyo silang tanggapin. Huwag kayong makikinig. Kayo dapat ang pakinggan nila. Amen mga kapatid? Hindi pwede. Alam mo yung katotohanan. Tama? At may pumato. Mga ano po kami, mga alipores po ni Manalo. Pwede po kami magdala sa grid ng pasubok. Ay sige po, pasok po, pasok po. Hindi pwede mga kapatid. Tama? Amen po ba? O huwag kayong basta magpapapasok ng nagdadala ng hindi tamang aral ng Ebanghelyo. Amen? Hindi pwedeng ganun. Sabi doon, because of unbiblical principles, not only doon sa mga ibang sekta, but also sometimes, katulad ng binanggit ko kanina, even minsan mga Baptist churches, na meron tayong, we have same name. Pero minsan, magkakaiba ng prinsipyo. Tama? Ang Bible natin, King James Version. Kung ang Bible nila, yung King James Version, hindi tayo makikipag-fellowship doon. Ha? Amen mga kapatid? Hindi tayo makikipag-fellowship doon. In fact, meron sanang fellowship tawag ito, may nag-invite sa aming fellowship dati, youth fellowship, yung sa Lumil. Nag-invite yun. Sabi ko, sorry, hindi kami pupunta. Bakit? Nagpalit ng Bible eh. Kahit baptist yun, hindi ko pupuntahan yun. At hindi ko kayo dadala doon. Amen mga kapatid? Pasensya na lang kung minsan may inaatanan tayo pero hindi kami nagiging aware. Yung preacher, iba pala ang Bible. Ang hirap naman magsiuwian na lang na mapapaya yung pastor. Tama mga kapatid? Amen ko ba? Ang punto ko mga kapatid, kahit minsan mga baptist yan, pero meron tayong pagkakaiba-iba. Amen ko ba? Tama? Sa Bible, sa music, maraming simbahan, kahit baptist, worldly yung music. Amen mga kapatid? Yung music nila, mga kapatid, ay may drums yung music. At hindi na music, may drums mismo sila. Dahil sinasabi dyan, sa crossing, maraming baptist dyan, mga liberal nga lang. Kaya ako, wala akong pinupunta ang baptist dyan sa crossing. Wala akong di mo nagpag-fellowship dyan sa crossing. Bakit? Marami talagang baptist dyan, kahit dito sa may parihan. Marami dyan. Ako yung pastor na hindi ako basta makapapunta. Basta-basta kapag, minsan kahit kakilala ko na yan, hindi ako basta makapapunta. Nagiging maingat lang ako mga kapatid. Amen? Kasi ang pinupunto ko dito, I need to maintain our integrity. I need to maintain our doctrine. I need to maintain our beliefs. Amen? Our principles in our church so that sila, makita nila ang simbahan natin, hindi basta-basta. Tama? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng, mga kapatid, ang simbahan natin, doon, merong sayawan doon, nandun din tayo.
ay meron doon, merong mga happy doon, nandun din tayo. Hindi pwede ganun mga kapatid. Marami na pong simbahan, marami na pong even sometimes mga Baptist churches, ang tuluyan ng nagbago at nagbabago. Amen? Ibinababa yung imahe ng Panginoon. Ibinababa yung doktrina ng Panginoon. Ibinababa, mga kapatid, yung dignidad ng pastor. Minsan, nakakalungkot. One of the reason bakit nila nagagawa yun, dahil sa pera. Minsan, mayroong mga magagandang offer. Amen, mga kapatid? Tatayuan ng building, susuporta ng malaki, bibilan ng sasakyan, abay, sino ba naman minsan hindi kakagat doon? Tama po ba? Pero listen to me, ako na po nagsasabi sa inyo, kapag ang pastor nyo dito nagbago, huwag na kayo magpaalam sa akin. Umalis na kayo, maghanap kayo ng simbahan na alam ninyo tama. Nagkakaintindihan tayo? Pero hanggat alam nyo ang pastor nyo, hindi nagbabago, amen, hindi na-opera ng kung ano-ano, salamat sa Diyos, manatili tayo maglingkod sa Panginoon. And that is what I'm telling, especially sa mga susunod na generation. Darating ang araw, tatanda kami, matitigok kami, kayo papalit, i-maintain ninyo ang tinuro dito. Huwag kayo magpapadala sa offer ng mundo. Huwag kayo magpapadala sa offer ng kung kanino-ninong tao. Huwag ninyong babaguhin ang aral dito sa church na to. Mumultuhin ko kayo. Tama po ba mga kapatid? Kasi nakakalungkot lang. Yung isa na dapat inaangaan mo ngayon, wala na. Yung isa dapat pwede mong tularan, wala na. Na ang gaganda ng gusali, ang lalaki ng building. Nagbago lahat sa music, sa doctrine, sa pananamit. Lahat nagbago. Sayang ang nasimulan. Amen mga kapatid? Kaya minsan, yun yung gusto ko lang ilagay sa isip ninyo, na minsan bakit hindi tayo basta nagkikipag-fellowship sa iba? Kasi because of unbiblical principles. Amen? Tama po ba? Because of unbiblical principles. Amen? Hindi pwedeng basta mag-isama tayo kung kani-kanino man. Meron tayong sariling prinsipyo dito. Tama po ba? Meron tayong sariling, kumbaga meron tayong sariling mga paa dito. Amen mga kapatid? Meron tayong sariling paniniwala that is still in the Bible because of unbiblical principles. Amen? Then number 5, because of unorderly practices. Sabi ng Bible in 2 Thessalonians chapter 3 and verse 6. Sabi diyan, now we command you brethren in the name of our Lord Jesus Christ that ye, ano sabi doon? Withdraw. Amen? Withdraw yourselves, saan daw? From every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which ye received of us. Minsan, bakit nasisira yung magandang fellowship? Dahil po, because of unorderly practices. Ibig sabihin, dahil minsan sa maling pamumuhay. Maling paglakad ng kapatid sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Aming inuutos. Ano sabi? Nga sa inyo, ano sabi? Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo, ano sabi? Magsihiwalay sa bawat, ano sabi? Kapatid, na ano daw? Na lumalakad, na walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Amen mga kapatid? Ano sabi doon? Napakalinaw po. Magsihiwalay kayo doon sa mga kapatid na lumalakad na walang kaayusan. Amen? At hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Kaya minsan nasisira yung magandang fellowship. Mga kapatid, because of unorderly practices. Kasi minsan, sa maling pamumuhay. Amen? Kasi sinasabi mga kapatid, kung meron mga kapatid sa Panginoon, namumuhay na ng hindi tama. Namumuhay sa maling lakad. Namumuhay sa hindi kalooban ng Diyos. And they don't want to listen. They don't want to, makinig at itama. Ano sabi ng Biblia? Huwag nyo na silang pagsamahan kung ayaw na naman din nila makinig.
Amen mga kapatid? What is the point? Tinuro mo na lahat. Sinabi mo na lahat. Sinabi mo na lahat na bumalik sa Panginoon, itama yung pamumuhay, lumakad ng maayos sa Panginoon, pero matigas pa rin ang ulo. Pagkikisamahan mo ba ba yung taong gano'n? Ano sabi ni Apostle Paul? Ha? Iwalay mo. Amen mga kapatid? Tama mo ba? Iwalay mo. At hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Kaya yan yung minsan nangyayari. Na minsan bakit nasisira yung magandang fellowship sa church? Kasi minsan may mga kapatid sa Panginoon, may mga anak ng Diyos. Lumalakad. Ano sabi ng Biblia? Ano sabi doon? Lumalakad ng walang kaayusan. Amen mga kapatid? And we want to try na ayusin, tulungan, pero minsan, ayaw nila makinig. Ano ba magagawa natin? Amen mga kapatid? Ako yung pastor na hanggat kaya kong magpasensya, magpapasensya po ako. Ako yung pastor na hanggat kaya kong makikitungo ako. Because that is what the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Pero, tao lang din po ako. May mga time na dumarating sa punto na sinusuko ko na minsan itong mga taong ito na ayaw makinig, ayaw matuto, ayaw tumanggap ng pagkakamali. Amen mga kapatid? Kasi minsan ano nangyari, para bang mas napopokus natin yung mga taong ayaw makinig kaysa doon sa mga taong gustong makinig. Ang natutunan ko, di ba? May mga taong gusto makinig, doon tayo mag-focus. Tama mga kapatid? Amen po ba? Dati, for how long, taon, buwan, may mga kapatid sa Panginoon na lagi, pinukumusta, musta kayo, patuloy kayo, simba kayo. May mga time na, mga senior, mga kasalanan, senior, sin lang yung message. Di ba? Mga senior, nagtagasin lang. Opo, wala naman. Minsan dumating yung time na, sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bakalan sa mga tao nito. Eko, from now on, hindi ko na sila pupumustahin. Hindi ko na sila sasabihin kung magsimba sila. Wala na sila sa aking pananagutan. May marami pang tao pwede bigyan ng pansin. Amen mga kapatid? Yun yung sinasabi mga kapatid. Amen? So sabi doon, because of unorderly practices. Kaya nga po tayo bilang isang iglesia, isa po sa ating yung ating yung kapag January, di ba? Yung ating napag-uusapan. Sabi doon ng Biblia, magbantayan tayo sa isa't isa. Amen mga kapatid? Hindi na po literally magbantayan para bang hindi po. Ibig sabihin, if you see one of our brethren walking in sin, walking out of the will of God, tulungan natin siya at ipaalala na yun ay hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? At tulungan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Then lastly mga kapatid, isang bagay nasisira yung magandang fellowship. Ito po. Because, ang sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15, ano sabi doon? Chapter 6, verse 14. Ang sabi niya, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship and righteousness with unrighteousness, and what communion and light in darkness? Amen. In verse 15, and what comfort hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Tagalogin ko po. Sabi, huwag kayong magipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pagkikisama mayroon ng katwiran at kaliguan, o
o anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakipagkasundo ang meron kay Kristo kay Belial? O anong bahagi meron ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Amen? Verse 16. At anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So one of the reasons why Christians fellowship must be broken because of unequal partnership. Amen mga kapatid? Because of unequal partnership. Amen? Ito, listen to me very carefully. Lalo na kayo, lagi, mga kapatid, especially young people. Walang masama sa pagkikipag-boyfriend. Walang masama sa pagkikipag-girlfriend. Amen? Tama? But listen to me. Unang itanong sa sarili nyo, napapanahon na ba yan? Pangalawa, priority ba yan? Amen mga kapatid? Pangatlo, lalago ka ba sa Panginoon kapag may ganyan ka? Kapag yung mga tanong na yun, hindi pa napapanahon, hindi pa priority, at hindi nalulugod ang Diyos at nakikita mo mas lalo mong napapabayaan ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi yan kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid? Abay, makinig kayo sa amin. Tama? Amen po ba? To be honest, meron mga dito mga miyembro, ang mga asawa nila hindi mananampalataya at sakit sa ulo. Pero sinabi rin ba ng Diyos, pag-iwalayin mo yan. Sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng pag-iwalayin. Hindi na pwedeng pag-iwalayin yan. Kung yung isang tao ay Kristyano, yung isang tao ay hindi Kristyano, tama? Meron, iba-iba kasi ng situation kung bakit nangyayari yun. Amen mga kapatid? Meron mga mag-asawang unbeliever. Then yung isa na save. So yung isa na save, yung isa hindi save. Tama? Amen po ba? Pero, hindi mo pwedeng, ibig sabihin, hindi pwedeng yung isa na save at yung isa unsaved, pag-iwalay mo. No. Ang gagawin nung na-save, ipagkakatiwala niya lang sa Panginoon na masave yung asawa. Na masave yung mga anak. Amen mga kapatid? Pero, as I said, iba-iba kasi ng sitwasyon. Hindi po para i-judge, but to show you, mga kapatid, what is the reality. Tama? What is the consequences? Meron kasi mag-asawa, yung isa Kristyano at hindi Kristyano. May mga pagkakataon na yung hindi Kristyano, kahit hindi Kristyano, supportive dun sa Kristyano niyang asawa. So, okay din yun. Tama? Hindi nagiging hindrance para mag-church. Tama? Amen po ba? Meron namang mga time na yung parehas hindi Kristyano, na-save yung isa, pero yung isa, hindi supportive. If that is the case, wala po sinabi sa Bible, pag-iwalayin. Nandyan na yan eh. Pinaka talagang magiging responsibility, especially yung na-save. Pasalamat nga, na-save eh. What is the worst thing kung hindi na-save? Mag-iwalay. Kaya salamat kung may nasa-save sa isang pamilya. Amen? Na yung pamilya na yon, minsan talagang hindi madali, may persecution, may suffering, pero yun yung gagamitin ng Diyos, pwede masave yung asawa. Tama? Yun na lang pwedeng gawin eh. Na ipakita na yung merong Diyos na talagang nagbago sa kanyang buhay. Nagbago sa kanyang mga anak. Tama? At gamitin ng Diyos na masave yung hindi Kristyano. Ngayon, ang pinupunto ko, kayo, mga young people, habang hindi pa kayo dumarating sa ganung kalalagayan, you have the decision. You have the choice. But the Bible gives us a warning. Ano sabi? Do not unequally yoke with unbelievers. Walang pagkikipagsama, magandang pagkikipagsama, yung liwanag at kadiliman.
Amen mga kapatid? Kaya kayo, listen to this to us very carefully. Amen? You know what is your top priority? Mag-aral muna kayo mabuti. Tama? Wala mo ng ligaw-ligaw. Di pa nga kayo nakaka-graduate, ligaw-ligaw na. Mag-graduate muna kayo kung kaya kung pwede na. Tama? Amen po ba? Naasa pa nga kayo ng bawang sa mga magulang ninyo, manliligaw na kayo. Siyempre, pag manliligaw kayo, bibili kayo ng chocolate, bibili kayo ng bulaklak, bibili kayo. Kanino hihingin? Sa magulang nyo. Kakapal ng mukha nyo. Tama? O, tapos pag kayo nagkatrabaho, nagkaroon ng pera, una yung panggasa sa inyong girlfriend, yung boyfriend nyo, isang tulungan mo muna yung magulang nyo. Tama? Abay ako, pag nagsalit, diretsuhan dito. Amen mga kapatid? Kumita lang ng konting pera pagdating sa magulang, ang kuripon. Pagdating sa girlfriend, boyfriend, bigay lahat. Tapos at din, hindi pala kayo magkakatuluyan. Pambihira yan. Naintindihan niyo mga kapatid? Ang sinasabi dito, hindi naman binabawal mag-girlfriend o boyfriend. Una, napapanahon na ba yan? Amen? Pangalawa, priority ba yan? Pangatlo, matutulungan ka ba niya na kayo lumamalapit sa Panginoon? Alam mo, pinaka-worst? Ang pinaka-worst na pwede mangyari, baka yan pang maghila sa'yo na mawala ka sa Panginoon. Amen mga kapatid? And you will going to insist that you are right, that person is the will of God, then makita natin balang araw kung magiging masaya ka o magiging malungkot ka. Amen mga kapatid? Sana huwag mong awitin kung may babalik ko lamang. Ano diba? Hindi mo may babalik yun. Tama mga kapatid? Kaya po minsan, if you are not, kung hindi pa yung top priority ninyo, abay, mag-isip-isip kayo. Amen? Kaya, ito encourage ko sa inyo, mga young people. Kung kayo mayroong boyfriend, mayroong girlfriend, na hindi naman nakakatulong sa inyo para matuto kayo mag-usap pa, iwalayan ninyo. Iwalayan ninyo. Ngayon, kung alam niyo talaga siya, pinagpipray nyo, kayo ang magdala sa kanila sa Panginoon. Pero kapag tingin ninyo, kayo ang nadadala nila na mapalayo sa Panginoon, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, iwalay nyo na yan. Hindi yan tama para sa inyo. Amen mga kapatid? Hindi namin kayo dinidiktahan sa buhay ninyo. Sinasabi lang namin, kasi ayaw namin balang araw, masira ang buhay nyo. Ayaw namin magsisi kayo sa inyong maling desisyon. Kaya merong salita ng Diyos para ipaunawa sa inyo na hindi na mangyari kung ano yung mga nangyari sa mga ibang mga tao. Marahil sa mga magulang ninyo dati, marahil sa mga tita-tito ninyo dati, mga nagisira ang buhay dahil sa maling desisyon. Amen mga kapatid? Kaya kayo, mag-aral mo ng mabuti. Tapos mag-aral, magtrabaho kung kaya nyo na magtrabaho. Pag kayo nagtrabaho, yung unang kita ninyo, bigyan nyo sa Panginoon yung para sa Panginoon. Tulog, bigyan nyo rin sa magulang nyo. Hindi pwede unahin nyo yung jowa ninyo sa unang sweldo nyo. Mga walang niya. Nakakaanong gano'n, di ba? Hindi yan. Pero nung nanliligaw, sa magulang humihingi ng pambili ng bulaklak. Pa, pengin pambili, bibili lang ang bulaklak. Pa, pengin ito, wala akong pamasahe, magkikita ka. Pati magkikita, wala kang pamasahe. Ma, pengin ganito. Oh. Tapos na nagkatala kumita, unahin. Tapos yung mga words, hindi pala kayo. Na-scam. Tama? But the point is this, if you know kung yun yung kalooban ng Diyos, magdalaginan kayo dalawa. You must know your goal, you must know your top priority, and that is the Lord. Amen? Amen po ba mga kapatid? Huwag kayong nagmamadali, o hindi ibig sabihin
may syota na yung kaklase mo, kailangan mag-syota ka na din. Tama? Hindi ibig sabihin, may boyfriend na yung kaklase mo, kailangan mag-boyfriend ka na rin. Hindi ba ikaw walang boyfriend sa inyong lahat ng magkakaklase, kung yan ang kalooban ng Diyos, manatili ka dyan. Tama po ba mga kapatid? Naintindihan po ninyo? So again, minsan, nasisira yung magandang fellowship dahil minsan, because of unequal partnership. Tama? Minsan, nagdidesisyon tayo. Mga kapatid, ito minsan sa mga young people, like sinasabi sa inyo, huwag kayong magdidesisyon na hindi alam ng magulang nyo. Amen? Huwag kayong magdidesisyon na kahit pa paano hindi nyo rin ipaalam sa pastor nyo. Kasi minsan, mahilig kayong magtago. Pag nagka-problema, kami pa rin ang tatawagin ninyo. Kami pa rin ang mag-aayos. Sino ba naman kami? Abay, kami lang naman yung nagmamagandang loob sa inyo. Tama po ba mga kapatid? Ayaw ko makita, balang araw si Lore. Magkaroon ng asawa, yun yung asawa niya uwi. Pira yan. Ha? Pero pag yung napangasawa niya, bayan, kawawa yun. Pag ginano lang ni Lorena, bali-bali yung buko na yun. Sa lagi ba naman yan? Tama? Amen ko ba? Oo. Ayaw ko makita si Tayo, magkaroon ng asawa, tagatin ng basura ng bukal. Pwedeng ganoon. Ha? Ito, kung ano yung magiging buhay nyo lagi, hindi kami nagigilam. Desisyon nyo yan. Kami nagpapaalala lang at nagpapakita kung ano pwedeng mangyari. Amen mga kapatid? Tama po ba? Dito sa lugar na to, marami ng mga bata dyan, maagang nagsipagbuntis, maagang nagsipag-anak, maagang marami mga nasira ang buhay. Ngayon, mga batang, mga magulang, ay ng buhay. Kaya pasalamat kayo. Una, may mga magulang kayong Kristyano nag-aalaga sa inyo. May mga magulang kayo, pinag-aaral kayo. May mga magulang kayo, pinagmamalasakitan kayo. Kasi mga magulang ninyo, ayaw nila na may hindi kayo magkaroon ng magandang kinabukasan balang araw. Tama mga kapatid? Amen po ba? Hindi naman kayo pinag-aaral at pinagtatapos at piling pinagtatrabaho para suklayan nyo yung mga and then ang responsibilidad namin magulang, pag-aralin kayo. Tama? Ngayon, kung kayo kumita, nasa inyo na yan, kung talagang gusto nyo kami tulungan. Tama mga kapatid? Yun yung sinasabi namin. Kaya kayo, makinig kayo sa amin. Amen? So because of unequal partnership, kasi minsan kapag pinilit nyo yan, at hindi yan tama, sabi ng kasabihan, nasa uli ang pagsisisi. Amen mga kapatid? Kaya kayo, tinuturuan, sinasabihan ng salita ng Diyos, para kayo ang gamitin ng Diyos. Amen? Kung yung may mga jowa kayo, dalhin sa Panginoon. Ngayon pa lang, pagsikapan yung dalhin sa Panginoon. Kapag yan hindi ninyo nadala sa Panginoon, tayo madadala niyan. Yan. Pasensyahan tayo balang araw. Amen mga kapatid? Amen? So kaya kayo, kung kayo, estudyante, umaasa pa lang sa magulang ninyo nagbibigay ng baon, wala kayong magagawin, mag-aral kayo. Yun ang gagawin nyo, mag-aral. Tama? Amen po ba? Mag-aral kayo. Yan ang unang gagawin nyo, mag-aral. Darating din yung boyfriend, girlfriend na yung mga kapatid. Amen po ba? In the right time, in the right place, in the right person, bibigay ng Diyos yan. Magtapat ka lang sa Panginoon, maglingkod ka lang sa Panginoon. Merong ibibigay ang Panginoon the best para sa iyo. Tama? Maling yung kalooban ng Diyos sa iyo, pointed. Nagmadali ka, disappointed ang binigay. Hindi sa tanggapin mo, disappointed yan. Pinili mo eh. Tapos may hinggit ka nga doon sa klase mo, buti kasi ito pointed yung ilong ng jowa niya. Dapat para sa yung pointed, pinili mo yung sarili mo. Disappointed ang binigay. Tapos bingot pa. Ang bihira. Tama? Nagmadali ka eh. Ibibigay sana yun ng Diyos sa'yo yung magandang boses. Binigay sa'yo, bingot. Bakit nagmadali ka?
Tama? Amen po ba? Oo. Tapos, bibigay sana nito sa yung maganda yung mata, parang Chinese singkit. Eh, nagmadali ka. Ang binigay sa iyo, malaki ang mata. Oo. Tapos mamula-mula pa. Di na yun. Pabawa ka naman. O bakit? Eh, pinili mo eh. Oo. Dapat nandito yung mga juniors para manakinig sila eh. Di ba? So because of an equal partnership. Amen? Siya minsan nasira yung fellowship. Tama? Because of an equal partnership. Kaya kami, ang goal natin dito, especially kayo mga young people, kung magkaroon kayo, bigyan mo kayo ng Panginoon ng someone, sana hanapin niyo believer. Amen? Tama? Kung hindi man believer, then do whatever you want para madala niyo sila sa Panginoon. Walang ibang magdadala niya sa Panginoon kundi kayo. Tama mga kulit? Walang ibang kung talagang tingin mo yan ay para sa iyo, walang ibang magmamalasakit yan kundi ikaw. Bakit? Kasi yun yung training ground mo. Kung yun talaga ay para sa iyo. Tama? Ngayon, kung hindi man kayo, pero ang dala mo sa Panginoon, nagpatuloy, praise the Lord. At least naging bunga mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. Amen? So, because of an equal partnership. So, nasa tamang lugar, nasa tamang panahon, at nasa tamang tao. Amen? Sulitin ko, huwag kayong basta magdidesisyon na hindi alam ng magulang ninyo. Kung sino unang nakakaalam lagi, magulang ninyo. Tama po ba? At kung gusto nyo paalam kay Pastor, wala problema, ipaalam nyo. May panalangin namin. Tama? Amen po ba? O, makilatis ko. May paddle ako dyan. 3 palo lang. Pag matibay, good, para sa'yo. O pag sa 1 palo pa lang bumigay na, hindi yung matibay sa pagsubok. Di ba? Pero mga kapatid, darating din yung balang araw. Amen? Ayaw lang namin na darating araw ay pagsisiyan ninyo. Tama? At ako, nag-asawa ko when I was 24 years old. Diba naman yung sitwasyon ko? Tama mga kapatid? Maaga ako nag-asawa. O, si Jesse may ilang taon na yan. Magta-30 ka na? Wala ka na? Ilan na? 28. Mag-asawa ka na. Diba? Sabi mo kay Jelo, kasal ko na kayo. Diba? Nag-asawa ko ng 28 years old. 28 years old. Ng 24. Ang misis ko ay 27 years old. Matanda siya ng 2 taon sa akin. Kaya lang nag-birthday kasi ng March, kaya nag-27 siya. Eh, kinasal kami ng May. Kaya nung dumating July, mag-25 ako. Because of that, I'm 24 years old. Ang sabi ng munisipyo, ay kailangan ko ng parent consent. Hanapin yung magulang ko. Sabi ko, wala akong kamag-anak, wala akong kakilala, ako lang mag-isa sa Laguna. Kasi 24, dapat 25 patas. Eh, 24 pa lang ako. Kailangan pa po ng parent consent dito. Uwi pa ako ng Tarlac, ang layo-layo. Sa kuwaro ko din yung magulang ko doon. Sabi ko, meron po yung lola. Pwede naman po, papabiyahin ko pa. Ako po magbabiyahe. Nag-iusap. Kaya nagpakilala ko. Ako po yung pastor, sabi ko. Anong time kasi nagpapastor na po ako dito. Papastor na ako dito na siguro mag-3 years na. Nung sinabi niya, ay, yun po pala ko. Sige po, wala akong problema. Sabi sa akin, huwag na rin po kayong sumali ko sa ano. Yung, di ba pag ikakasal yung family planning tsaka yung counseling. Ay, huwag na po kayong sumali sa counseling, pastor pala. Kaya na po mag-counsel sa kanila. Kaya, nilamat ko yung ano ko, wala. Hindi ako pumunta doon ng counseling. No? Hintay ko na lang yung, pambira. Na parent consent, hanapin yung magulang ko. Sabi ko, ay maghanap. Anyway, kaya, kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya, sinasabi ko, mga kulit, minsan nasisira yung fellowship, nasisira yung hindi magandang pagsasamahan because of an equal partnership. At listen to me, at yung mga magulang ninyo, kapag alam nila, tama yung naging desisyon nyo, masaya sila yan para sa inyo. Amen?
And they just not happy, but they will support you. Tama? Susuportan nyo naman. Bakit? Kasi alam nila, masaya ka kung sa naging desisyon mo. Amen mga kapatid? Kapag makita nilang tama, makita nilang masaya yung mga anak, masaya na rin po yung mga yan. Amen? So reason why Christian fellowship must broken because of unresolved problems. Minsan may mga problema, hindi na re-resolve ba? Dapat sa church natin, may problema, lagi ayusin po natin. Amen? Ayusin. Dito sa church, hindi nawawala ng problema. Alam nyo, ang mga bata pa lang may mga problema na. Mga juniors, marami din yung problema. Mga young people, may problema. Lahat ng yan. Kailangan matulungan natin yung mga yan. Walang ibang magmamalasakit dyan, hindi yung mga kaibigan nila unbeliever. Hindi yung mga kaklase nila unbeliever. Tayo. Amen mga kapatid? Kaya minsan may mga malalapit, kinakausap namin para matulungan namin kung ano pwede namin mag-ipayo. Amen? Because of unrepentant perversions. Amen? Maling pamumuhay, maling paglakad. Kaya kung alam ninyong mali, huwag kayong tutularan. Amen? Huwag gagayahin. Because of unscriptural and unbiblical principles. The reason kung bakit hindi tayo masyado naging-fellowship kani-kanino, hindi dahil selfish tayo, hindi dahil sinasabi, parang tingin natin, parang tayo lang ang tama, hindi po. Kasi nag-iingat lang tayo. Amen? Mas makita nila, meron tayong mga paa. Meron tayong mga sariling prinsipyo dito sa church natin. Amen po ba? Because of unorderly practices, minsan maling paglakad, maling pamumuhay, and because of unequal partnership. Amen? So tayo kung lahat ay tumayo, tayo manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Let's pray. Dakilang Diyos, naming Ama na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami po salamat sa oras mo ito. Salamat po sa inyong pong biyaya. And we thank you, Lord, for reminding us patungkol po sa mga bagay kung bakit kami ang Panginoon ay nasisira yung magandang fellowship po namin. Dalangin po namin na samahan niyo po kami, help us, Lord, to build our unity and establish niyo po yung aming relationship sa bawat isa at lagi ay ano mga pagkukulang, ano mga bagay na tingin ninyo nagagawa namin ang hindi po tama. Samahan po kami na itama, baguhin at ayusin ang mga bagay po ito sa aming buong buhay. Habang ating mga ulo na itong mga mata na nakapigit, marahil ang Panginoon ay nangusap po sa atin ngayong umaga at meron mga bagay na gusto nating isuko sa Kanya ngayong umaga nito. Pwede natin ilapit sa Panginoon at ipanalangin sa Diyos na tulungan tayo ng Diyos ngayong umaga nito. Meron po ba? Sige po, marahil sa sarili natin, meron tayong mga bagay na dapat itama. Meron tayong mga bagay na dapat ayusin. Meron tayong mga bagay na dapat isuko. Na alam natin ang mga bagay pong ito ay hindi na po kalooban ng Diyos. Na alam po natin ang mga bagay pong ito ay hindi na po tama sa Kanyang pong harapan. Tulungan tayo ng Diyos ngayong umaga na ito isuko sa Panginoon at manalangin sa Diyos. From now on, tayo mamuhay ng maayos, mamuhay ng tama, mamuhay alinsunod sa Kanyang banal na kasulatan. Meron po ba? Sige po. O ano man ang nais ninyong ilapit ngayong umaga? Ano man ang nais ninyong ipanalangin ngayong umaga? Pwede po ninyong ilapit, ipagdasal at manalangin sa Diyos ngayong umaga. Habang tayo po'y nakatungo, habang nakapigil, habang nagigilig ng music, pagbulay-bulay natin ang ating mga sarili na baka mayroong mga bagay din sa buhay natin sa puso na kailangan natin tanggalin for us na maging maayos ang ating relationship ng bawat isa po sa atin ngayon po umaga nito. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa inyong mga salita. Help us, Lord, ng mga salita ninyo. Tunay nga, Panginoon, ay naging pagpapala po sa amin at paalala. Na minsan masakit, pero alam namin, ito ang kailangan namin. For us to walk worthy, for us to live right sa inyo pong harapan. Patawarin mo nga po kami, O Diyos, sa mga pagkukulang namin, kasalanan. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, sa mga bagay na alam namin na nagagawa namin ang hindi tama sa inyo pong kalooban. Samahan niyo po kami sa aming pagpapatuloy. Ito po aming dalangin, ang ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, and you may now take your seat.